JP Mijares and I am the president of Duhat Compound Youth Club or DCYC. So, nandito ako para i-share sa inyo ang aming experiences, magagandang experiences actually sa pagiging officer sa aming lugar, which is the Duhat Compound. So, hindi lang to experiences ko, pati rin ng mga ibang officers. So, nag-start ang Duhat Compound Youth Club noong 2012, which is 8 years ago. Secretary pa ako noon. So, ang president namin noon is si Miss Lormi Agamata, which is now have a family. So, back then, inappoint ako as president lately lang, nitong 2018. Ang nag-appoint sa akin is yung mga ka-officer ko din. And then, I decided to appoint also the present officers now. So, ikakwento ko lang yung mga naging projects namin at also yung mga pagsali namin sa mga projects din ng SK. So, umpisahan natin ang walang kamatayang project or hindi mawawalang project ng mga kabataan na ang liga ng basketball tuwing summer or tuwing piyesta kasi alam naman natin na ang piyesta ng Ugong is tuwing summer yan natatapat. So dito sa Duhat Compound, since may sarili kaming court na pagawa ni Vice Mayor Eric Martinez, lagi kami may paliga. May pambata, may pangbinata, at may pang mga matatanda din. Ang mga naglalaro, nung mga unang taon, isang mga naglalaro sa amin is mga taga dito lang sa Duhat. Pero lately, naisipan naming magpasok ng mga taga-ibang lugar para at least maging masaya or maging competitive din yung mga manlalaro sa aming lugar din. So, ang karanasan namin sa basketball is honestly, ang hirap talaga mag-solicit ng mga trophies, pintura, ganyan. So, hindi mawawala yung problemang ganyan sa mga youth organizations kapag nagpapaliga ka. Also, kapag nangongolekta ng mga kota, alam natin yan. And then, natutuwa ako sa mga tao dito sa lugar namin kasi kapag may problema yung organization namin is hindi namin naramdaman na mag-isa kami. Kasi laging kami nagtutulungan like sa pagpipintura. Kapag nagsabi kami sa mga katandaan or kahit hindi officers, hindi homeowners, is tutulungan talaga nila kami maghanap ng murang pintura, like ganyan, ng mga murang trophy, para at least makamura kami kasi ang hirap din talaga mag-solicit ng pera. Ang hirap. Nandyan yung minsan maggagastos ka muna ng sariling pera or maglalabas ka muna ng sariling pera. So, which is happy kami kasi kapag nandyan na yung project namin is tumutulong, hindi lang kaming mga officers kundi yung mga manlalaro din or yung mga magulang ng mga maglalaro. So, yun. First yung liga nga, yung basketball league. And then, ang naging project pa namin is yung Christmas party ng mga bata tuwing December. Hindi mawawala yon at ang date palagi nun sa amin is December 24. Bago or pagkatapos ng simbang gabi, last na simbang gabi bago magpasko yan. So nakakatuwa lang kasi ang technique namin sa Christmas party is magsusulisit kami sa bahay-bahay, which is alam naman natin na may pera ang mga tao tuwing Pasko, so galante yan. Magsusulisit kami para sa mga prizes namin sa mga laro, so ang dami namin laro lagi niyan. Doon din namin ginaganap yan sa basketball court namin. And then, some exchange gift naman, nagdadala yung mga bata. Magpo-post kami or inform namin lahat ng bata dito na ganito yung price ng gift and then magdadala sila ng unisex na price, either laruan or pagkain. Para at least kapag tapos ng party is may makukuha din sila na regalo, which is ikakasaya din naman nila. Bukod sa mga napanalunan nila sa mga games namin and sa mga solicit din namin para sa pagkain nila. So next project
is yung dati pa tong project na to is Little Miss Duhat. So at least tatlo kami. Tatlo kaming pa-contest nito or apat. Yung Little Miss Duhat is parang Little Miss Philippines sa Bulaga. Mga batang taga-Duhat ang kasali. And I think parang may taon kaming nag-open din kami sa ibang mga taga Maseda, ganyan. Taga kalapit lang na community. So, ang nangyayari doon is parang Little Miss Philippines nga rin. May talent sila. Supportado ng magulang nila. And then, nagka-gown competition, may question and answer. And yun, nagpapasalamat kami nga kasi pag may ganun kaming, ulitin ko, pag may ganun kaming project is nagtutulungan talaga lahat ng mga taga-Duhat kasi naalala ko one time is kailangan namin ng stage that time for Little Miss Duhat kasi hindi lang pwede sa plane lang kasi hindi makakita yung mga nasa baba kung wala kaming stage. So nagtulungan kami, naghanap kami ng mga kahoy, ganyan. So pati yung mga tambay dito sa lugar namin, napakinabangan namin para gumawa ng stage. So nagtagumpay naman yun kahit sa araw mismo ng piyesta yung ginanap. So gabi, natapos yung stage and then gabi rin nakaraos kami ng contest namin. So ipapakita ko sa inyo yung mga nanalo ng Little Miss Duhat. Yan sila yan. So sa fiesta rin, hindi mawawala ang aming cake raffle. Lagi yun inaabangan ng mga nanay dito, mga magulang, kasi at least kahit pa paano may handa sila kapag nanalo sila sa fiesta namin, which is I think hindi pa kami nagtaas ng price, 5 pesos lagi yon. Nakakatawa kasi last 2019 yung fiesta namin, isang daming cake, I think almost 30. Galing yun sa napagbenta ng ticket and nasulisit namin sa barangay, sa City Hall. Yan. So next sa fiesta din, ginaganap ang aming project na larong papiesta lagi sa mga taga-Duhat. Kahit yung mga tagalabas nakakasali, yung mga close friends ng mga taga-Duhat. Nandyan yung groupings namin by color. Papakita din namin yan. Masaya yan kasi lahat talaga nagpa-participate kahit matanda, bata, yan. Then hindi mawawala yung mga agawang buko, pag-ihip ng harina, sakris, yung mga ganyan na palaro namin. And then kapag nagpapalaro kami, yung mga prizes na sinusulisit din namin sa mga taga-Duhat sa bahay dito, which is mapapalit kami kasi hindi man lahat pero mostly nagbibigay silang lahat sa lahat ng pamilya, lahat ng bahay kasi lahat yung binibigyan namin. And then kapag nandyan na yung palaro namin sa court, kapag naglabas na kami ng speaker, so lahat ng bata nandyan makikisala. Meron din mga ilan na nagpapalaro din, lalapit sa amin na gusto nila magpalaro, tapos sila yung magbibigay ng prizes, which is maganda kasi nadadagdagan yung laro namin and nadadagdagan din yung premyo para sa mga bata. So next project is the Tawag ng Videoke. Last year lang namin to ginanap. Sumali is mga taga-Duhat and other nearby residents ng Ugong. So taga Maseda, taga Sulok, ganon. Pinasali namin sila, which is naging matagumpay naman din kasi halos lahat nanood noong time na yon. Kahit simple lang yung stage namin, ito yon. Yan, pinakita ko sa inyo. Simple lang yung stage namin dyan. And then I think may nag-sponsor ng Videoke namin dyan. Isa sa mga mabait namin na kapitbahay. And also masaya kasi first time namin tong dinaos and naging matagumpay naman yung project namin na to. Naging masaya kasi alam ko may kalaban kaming event that night sa Maseda. I think it is Miss Gay, pero at least hindi nawala yung tao sa amin kasi nga
first time nga mangyayari to sa lugar namin, kaya tinangkilik naman nila. So dapat gagawin ulit namin to this year, kaso ngayon nagka-pandemic. So baka next year abangan natin. So para sa latest project na ginawa ng DCYC ay yun ang online Fiesta Games nitong nakaraang Fiesta lang, kasi hindi kami papayag na walang maganap tuwing Fiesta sa lugar namin. So ang naisipan namin gawin is online Fiesta Games, which is composed ng 3 games yon. Yung hulaan, yung what's in the box, guessing the word, and may isa pa. So nakalimutan ko, ipa-flash ko na lang. Ayan. So ang naging masaya naman yung programang yun, kasi sinalihan siya ng halos lahat kasi libre lang yon. So ang pa-premium namin doon is relief goods and loads na nanggaling din sa SK at ilang sponsors namin. Ito yung ilang moments na naganap nung nakaraang fiesta sa aming online Fiesta game. So ayan sila. So syempre hindi lang kami puro palaro or puro project. Sumasali din naman kami sa mga project ng SK, which is nung nakaraan, I think ito pa yung wala pang SK nito. Nagpalaro ang barangay ng Banderitas Contest. I think 2 times yun. At first nung sumali kami, todo effort talaga kami nun. Gusto naming manalo kasi gusto naming makilala yung lugar namin kahit nasa dulo kami. Kasi alam naman natin na yung Duhat is malapit sa Quezon City. So, effort talaga kami noon. Puyat. Kahit yung mga malilit na bata, 5 years old to 10 years old, 12 years old, umaabot siya ng gabi sa court para lang tumulong sa amin. And also, salamat sa mga nagpapamerienda sa amin kapag gumagawa kami ng banderitas that time. And natatawa ako kasi nung judging na nung banderitas is napakalinis no. Napakalinis ng Duhat noon that time. Gabi yon, naalala ko. And hindi pa tapos yung banderitas namin, so we need help. Nag-call kami ng attention ng mga kapitbahay namin, which is tinulungan naman talaga nila kami at natapos namin on the dot. Nung dumating yung magja-judge ng banderitas is natapos namin, naglinis, pati yung mga nanay, naglinis ng daan para at least maging malinis. Kaya nung pinicturean is maganda, and ang kanilibasan talaga nun is first place kami. Diba? Ang saya. And then I think nung pangalawa, sali namin is ganun din, effort din. And I think first place kami, which is first runner up. Hindi ko alam kung sino nanalo noon. Basta nag-effort pa rin kami noon. And iniba namin yung concept namin noon. So, isa sa mga sinalayan din namin is yung palarong Pinoy ng SK ngayon, nila SK Michael Sula and the rest of the Kagawads, which is sinalihan ng mga ka-officer ko and then yung mga ibang kabataan dito sa Duhat. So, at that time, pinush ko talaga silang sumali kasi alam kong bukod sa may prize yun, and alam kong makikilala pa rin yung Duhat kapag nanalo kami doon. So, that time, I choose the participants kung sino yung pwede at kung sino rin yung alam kong pursigido para at least manalo dun sa game na yun. So, hindi nga ako nagkamali sa pagpili ko sa kanila. Yan sila. So, nanalo kami niyan, which is I think in-announce yan nung Battle of the Bands then na program nung Fiesta, which is nandun din ang DCYC. Lumahok din sa Battle of the Bands na yun. So, salamat sa SK sa pagkapanalo namin sa part na yun. So, ilan din sa mga sinalihan namin DCYC ay ang mga proyekto ng SK, which is yung sa Sining, yung proyekto ni Kagawad Ryan Duque, which is yung ilang officers namin ng kabataan is sumali doon. At isa pa yung seminars regarding HIV awareness na
ginanap sa isang hotel sa Quezon City. Ang programa din yun ng SK. So, ipapakita ko sa inyo ilang pictures ng mga activities na yun. Ayan sila. And then, next participation namin sa SK is nung Christmas party nga, nung SK. Dinaos sa barangay, sa harap nung office ng SK ng Ugong. So, ang saya ng gabi na yun kasi kompleto din kami. Ang saya ng palaro, paraffle din. So, nakita-kita yung mga different youth clubs. Kaya ang saya. Laking pasasalamat namin na naimbitahan at nakasali kami dun sa palaro na yan. So, ayan yung ilang moments namin sa Christmas party 2019 ng SK Ugong. Hopefully, this year, mangyari ulit to, or kung hindi man, kung hindi pa pala rin dahil sa pandemic, I think next year, sana. Kasi ang saya talaga ng event. So, yun lang yung mga ilang experiences namin or yung ilang mga projects at mga sinalihan bilang youth club officers and also president ng DCYC. So, isi-share ko lang ibang karanasan namin. Bilang officer kasi ang hirap din talagang mag-organize ng project, pero laban lang, wag mawala ng pag-asa kasi kapag pag sumuko, wala talagang mangyayari. So, kailangan nyo lang mag-usap-usap, laging mag-meeting kasi hindi pwedeng porket president ka, ikaw na magbibigay na idea. Kailangan mo rin humingi ng opinion sa iba. So, pag meeting, natatawa ako kasi kapag nagpatawag ako ng meeting, laging konti lang yung pumupunta, hindi natutuloy. So, mas maganda talaga yung biglaan na meeting para at least natutuloy yung pag-uusapan. Yun, yung mga tips sa ibang SK dyan, mas maganda yung biglain nyo para at least pumunta lahat. O kaya, kung meron kayong mauutusan or kung kayo mismo, kung may time kayo, bahay-bahayin nyo para at least matuloy yung gusto nyong project or ma-push nyo. Kasi, dapat sa iyo mismo nagsisimula or magsisimula yung pag-push or pag-pursige para lang matuloy yung mga projects ng organization nyo. So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig sa akin. So, again, this is JP Mijares, the president of Duhat Compound Youth Club or DCYC. Para sa pagtatapos ng video na to, i-share ko sa inyo yung motto ng organization namin ng Duhat Compound Youth Club. Galing to kay Mahatma Gandhi, which is the best way to lose yourself is to find yourself in the service of others. So, lagi kong sinasabi sa kanila yan. Sana kapulutan nyo ng aral yung quotation na yan. Yun lamang at maraming salamat.